Hello, good day po sa ating lahat. Kanina may napanood akong vlog, na nagtatanong, ano kaya ang mangyayari kung, i-boycott natin ang, mga Chinese-made product? At first glance, parang maganda nga para at least, makaganti tayo sa ginagawa ng China, lalong-lalo na sa Philippines, West Philippine Sea. Kaya talagang kung ikaw ay Pilipino, talagang parang nagcre-create yan ng galit sa atin. Okay. But, parang maganda, but then sa palagay ko, hindi ganyan-ganyan lang. Hindi madali yan, ano? Okay. Why? Kasi, ah, ikum first and foremost, i-compare natin yung economy ng China at saka economy ng Pilipinas. So, siyempre, ang economy ng China ay napakalaki dahil it's a big country. Marami ang tao. It runs to billion. Tayo naman, maliit lang tayo na bansa. 110 million lang tayo compared sa billion sa China. At the same time, yung level of technology nila is quite talagang napakataas. Malayo tayo sa technology nila, no? Okay, kaya yan. Ah, halimbawa, i-boycott natin yung mga Chinese made product, no? I-kuan lang natin, parang i-analyze natin. Ngayon, siyempre, babawi ang China, mag-retaliate siya. Okay? So, dahil i-boycott natin yung kanyang produkto, i-boycott din niya yung ating produkto. So, bawi-bawi. Okay. Ngayon, ano ang mangyayari? Anong magiging implication nito? Sa China, dahil ang kanilang produkto are anywhere in the world. In fact, mayroon tayong mga nakakausap na balikbayan from different countries. Then sinasabi nila na talagang kahit saan napakaraming mga Chinese-made product. Okay. Kaya sila halos hindi affected yung economy nila. Okay, kasi siyempre maraming bumibili ng kanilang products. Parang bagamat marami dito sa Pilipinas yung binibili ng mga Pilipino, yet compared sa volume ng mga produkto nila sa buong mundo, kaunti lang yan. Okay. Ngayon, at tayo naman, pag i-boycott nila yung mga products natin, we will greatly affected. Why? Kasi, malaking income yon para sa Pilipinas. Yung mga pinagbinta natin ng mga produkto na mostly agricultural ay malaki yan. Malaking halaga yan o malaking volume niyan sa Philippine economy. Kaya talagang talong-talo tayo, ano? Okay. Naisip ko tuloy yung sinabi noong professor ko when I was in college. Sabi niya, alam mo, ano ba ang the best country na dapat i-target natin para sa export ng ating produkto? Ang sagot niya is China. Why? Kasi napakalaking bansa. Halimbawa, mag-export ka ng banana, saging. Kahit na marami, talagang malaki ang possibility na mabibinta yan. Maraming bibili. Whereas, halimbawa, mag-export ka sa isang maliit na bansa with na ang population ay hindi malaki. So, malamang hindi masyadong saleable. Kaya the best target for export ayon sa kanya ay China. So parang
parang tama nga naman. Okay? Ngayon, mayroon din akong nakikita na possibility, halimbawa, although hindi masyadong sure, ano? Kung, halimbawa, ang pag-boycott ay worldwide. So, in other words, lahat ng mga bansa ay hindi sila bibili ng Chinese-made product dahil sa ginagawa ng Chinese government sa iba't abang bahagi ng mundo, then siguro yan medyo affected ang economy ng China. But siyempre, hindi rin yan possible 100% dahil marami din na kaibigan ang China. Nandiyan ang Russia, North North Vietnam, and so on. Okay, kaya ganon. Hindi basta-basta. Pero pag worldwide, talagang mag-unite ang buong mundo against China, then it's possible. Ngayon, dito naman sa atin, ang kuwang ko lang is, wag na tayong masyadong mag-depend sa mga imported items. Kasi tignan mo yung mga tools, mga simple grass cutter o yung washing machine and so on. Marami pa rin yung made in other countries. Dabi sana itong mga industrialist natin, i-vision nila na to produce this product in the country. Pag gagawin nila ito, sana ang prime consideration nila ay for the good of the country, not for profit. Okay. Kaya yon ang the best solution para malabanan ang China sa mga pagbenta ng produkto, we have to produce our own. Pagandahin natin ang quality, i-lower natin yung prices so that yun ang pipiliin ng mga Pilipino. Okay? So, that's all. Muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Good day.